Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nalusaw na nga po yung ating minomonitor na low pressure area dito sa may silangan ng Quezon kaninang umaga. Subalit may nabuong panibagong low pressure area dito sa may West Philippine Sea. As of 3 in the afternoon ay nasa higit 300 kilometers ang nasabing bagong low pressure area sa may kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Base sa ating analysis sa pagganda ng ikot po nito at dun sa pagkapal ng mga ulap sa paligid nitong low pressure area, naging mataas na agad ang chance or high chance na ito yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras. Itong low pressure area, yung trough or yung outer rain bands nito ay siya nagpapaulan po sa ngayon dito sa ilang bahagi po ng Northern, Central Luzon, Metro Manila, and Calabarzon. Cloudy skies pero mangilan-ngilan nga lamang po sa ngayon yung nagkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Susugaruhin pa rin po na meron kayong daladalang payong dahil dito sa may trough ng low pressure area. For the rest of Southern Luzon, itong Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, asahan naman yung epekto pa rin itong southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas nitong low pressure area. At kitang-kita dito sa ating latest satellite animation, meron tayong malalakas na mga pag-ulan na aasahan ngayong gabi dito sa malaking bahagi ng Mimaropa, plus Negros Island Region and Western Visayas. Susugaruhin na may dalang payong at mag-ingat din sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Base naman po sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, inaasahang lalayo naman po itong low pressure area na mataas nga ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. No? So kung nasa loob pa ito ng PAR bukas ng umaga at maging isang bagyo at the same time, papangalanan po natin ito na Bagyong Jacinto o yung magiging panlimang bagyo for the month of August. Pero pagsapit bukas ng hapon or gabi ay palabas na rin ito ng ating PAR. Binabagtas pa rin ng West Philippine Sea going west-northwest towards Hainan Island sa China and Northern Vietnam. Hindi rin natin inaalis yung chance na hanggang sa weekend, meron panibagong low pressure area na mabubuo dito sa may silangan ng Northern Luzon sa labas ng ating area of responsibility na eventually din po papasok pero hindi naman tatawid sa ating kalupaan or mag-enhance ng southwest monsoon. At para naman po sa lagay ng panahon natin bukas, August 28, araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po dito sa may Southern Luzon ang magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Asahan ng mataas sa tsansa ng ulan umaga pa lamang sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at maginito rin po sa may Mindoro provinces. Then pagsabit po ng tanghali hanggang sa hapon, mataas na rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Marinduque, Romblon, malaking bahagi ng Kabikulan, lalo na yung Masbate, Albay, and Sorsogon. Asahan po yung mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms, so make sure na meron pa rin dalang payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagbuho ng lupa. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, in the morning naman po, no, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. May mga lugar din sa umaga dito sa may Cagayan Valley and Aurora Province na nagkakaroon ng mga pagulan at aasahan muli pagsapit ng hapon hanggang sa gabi yung mga localized thunderstorms. So yung mga pagulan na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa Metro Manila hanggang 32 degrees at maginito rin po sa may Lawag and Tuguegarao pagsapit ng tanghali habang malamig pa rin bukas sa may Baguio mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, Western Visayas and Negros Island Region, mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon or enhanced habagat. Asahan po yung mga minsan malalakas nga na ulan na nagdudulot ng mga pagbaha, laging magantabay sa ating mga advisories or even heavy rainfall warnings. Habang dito naman sa may central and eastern portion of Visayas, sa umaga bukas, sumisilip-silip pa naman po ang haring araw, pero pagsapit na tanghali hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na at meron din mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, susugaruhin din po na meron kayong daladalang payong. For Puerto Princesa, temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees, habang sa malaking bahagi ng Kabisayaan, posible ang hanggang 30 degrees, particularly sa may Cebu and Iloilo City. Samantala, dito sa bahagi po ng Mindanao, mag-i-improve ang weather conditions in many areas, lalo na sa Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao as well as Caraga Region dahil sa unti-unting pag-angat po nitong southwest monsoon or hanging habagat. Pero pagsapit po ulit ng tanghali hanggang sa hapon, magiging maulap na muli at mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, sa may Basilan, ilang bahagi pa ng Northern Mindanao, at may mga localized thunderstorms na lamang sa natitirang bahagi po ng Mindanao. So generally, bahagyang maulap at minsan maaraw naman po ang kalangitan for the southern and eastern portions of Mindanao. Sa may Zamboanga City, temperatura mula 24 to 31 degrees, habang mas mainit naman sa may Davao Region hanggang 32 degrees Celsius.
Meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory or babala sa mga malalakas po ng mga pag-ulan within the next 24 hours. Meron tayong yellow or 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan hanggang bukas ng hapon dito pa rin po sa lalawigan ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Yung mga pag-ulan po nito regardless kung ito yung mga light to moderate or moderate to at times heavy rains, basta haabot po yan ng 100 millimeters sa loob ng 24 oras. Posible ito magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Posible rin po sa ating mga kailugan na magkaroon ng pag-apaw doon at sa mga bulubundukin na lugar. Nandyan din po yung banta ng mga pagguho ng lupa dahil ilang araw na po na nagkakaroon ng mga pag-ulan doon. Again, dulot po ito ng southwest monsoon. At para naman sa lagay ng ating karagatan, meron pa rin tayong medyo maalon po na karagatan dito sa may West Philippine Sea hanggang 2.8 meters habang 2.1 meters naman yung pinakamataas sa may extreme northern Luzon na siyang delikado pa rin po for small sea vessels. Halos isang palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon po yan malayo sa Pangpang. Habang natitirang baybayin naman ng ating bansa, in general naman, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon, pero umaabot din yan ng 1.5 metro kapag meron tayong mga thunderstorms hanggang sa araw po yan ng Friday. At para naman sa ating 3-day weather outlook or sa magiging lagay ng panahon hanggang sa katapusan po ng Agosto, nandyan pa rin ang southwest monsoon or hanging habagat. At aasahan pa rin natin ng maulang panahon sa araw ng Friday sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon kabilang na ang Metro Manila. Make sure na meron tayong daladalang payong pero hindi naman inaasahan yung malalakas na tuloy-tuloy na ulan o yung habagat po na enhance sa araw po ng Friday. Then pagsapit po ng weekend, tanging yung nandun na lamang po sa may western section ng Luzon na mataas ang tsansa ng ulan. Itong Zambales, Bataan, sa Metro Manila, paminsan-minsan din ang mga pagulan, pababa ng Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at lalawigan po ng Palawan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, particularly sa may northern and central portions of Luzon, asahan naman for the next 3 days, generally bahagyang maulap at minsan lamang maulap ang kalangitan na sasamahan lamang ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, andyan pa rin ang epekto ng southwest monsoon. Kapansin-pansin, mapa-western, eastern, and central portions of Visayas, makulimlim ang panahon, lalo na sa may western Visayas and Negros Island region, habang pagsapit naman sa may central and eastern Visayas, may mga times pa rin naman na sumisilip pa rin naman ng araw, bahagyang maulap ang kalangitan, pero most of the time talaga pagsapit po ng hapon hanggang gabi, maulap na ang kalangitan at nandyan pa rin ang mga thunderstorms, usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras at minsan sinasamahan din yan ng mga light to moderate rains. At para sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Friday, yung Zamboanga Peninsula po ang magiging maulap ang kalangitan at sasamahan pa rin yan ng mga kalat-kalat na ulan. Dulot yan ng hanging habagat. Ang natitirang bahagi ng Mindanao, pagsapit po ng Friday, bubuti pa rin ang panahon. Yun nga lang po, mainit sa tanghali at sasamahan pa rin ng mga isolated thunderstorms sa hapon. Then pagsapit po ng weekend, malaking bahagi ng Mindanao ang magkakaroon muli ng epekto ng southwest monsoon. Bababa po yung southwest monsoon, so maraming lugar kagaya ng Zamboanga Peninsula, Basilan and Tawi-Tawi, Northern Mindanao, Caraga Region, hanggang dito sa may Davao Region po, malaking bahagi nito magkakaroon ng maulap na kalangitan over the weekend. Make sure na meron dalang payong or anumang pananggalang sa ulan, lalo na kung mamamasyal po tayo over this weekend at mag-ingat din sa banta ng baha at pagguho ng lupa. At lagi makapag-coordinate sa inyong mga local government units. Ang ating pong sunset ay 6:11 ng gabi at ang sunrise bukas 5:44 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa, magandang solusyon.